Pag-iral na ng mas malakas na easterlies, magbubunsod ngayon ng mga localized thunderstorms mostly sa silangang bahagi ng ating bansa. Ilang bahagi din ng Mimaropa magiging maulap at maulan, at mula sa Metro Manila ay magiging katamtaman maulap din ang panahon, although may mga isolated na forecast na mga pag-ulan hanggang sa Calabarzon area. Nalalabi ng katimugan ng bansa, magiging maulap pa rin, expected ang mga isolated rain showers. At latest sa ating ENSO plume forecast, nakikitaan din ng pagtaas ng El Nino threshold. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, February 24, 2026. Ang oras sa ating boss pa may maga ay alas 11:28 na ng magtatanghaling tapat. Mapapansin natin mga folks ay nagiging mas hot humid na po ang pakiramdam natin. Medyo tumataas na po yung ating alinsangan. Dahil nga po sa gaya nating laging paulit-ulit sinasabi, unti-unti na pong nagte-take over yung ating easterlies. At dahil nagpapalit na talaga ang ating klima, asahan ang silangang bahagi pa rin ng bansa, magiging mas maulap tayo. Expected po ang mga pagtaas sa mga pagkulog at pagkidlat sa mga susunod po na mga araw. So expected din ang mga biglaang downpour po ng ulan dahil sa tumataas po yung ating hot humidity, at the same time tumataas din ang volume ng water vapor mula sa silangang bahagi ng bansa na magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon area. So sa ating thunderstorm advisory, kalalabas lang ngayong 10:46 AM. Care of Pag-asa, nakataas ngayon ng thunderstorm advisory sa Visayas area. So mula sa ating latest na hydrological from flood advisories, yan, from flood advisories, load po natin yung general flood thunderstorm advisories. Yan, so makita natin ang pinaka-latest na thunderstorm advisory, nakataas pa rin, kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, and most of Southern Luzon at Visayas area. Although mapapansin natin dito ang medyo mas affecting ng thunderstorm ang bahagi na ito ng Palawan, base dito sa shade na medyo mas makapal. Yan, pero dito the rest ng Calabarzon o Bicol region hanggang Visayas at least ay nakataas lang ang expecting warning na posibleng magkaroon ng mga localized thunderstorms ngayong maghapon po. So ang forecast po niyan within 12 hours po ang expectancy niyan. Yan, so hanggang 10 o'clock daw yan ng gabi. So buong maghapon yan ang expected na posibleng magkaroon ng localized thunderstorms sa indicated areas. Ayon yan dito sa forecast advisory ni Pag-asa for thunderstorm advisory. So maliwanag naman po yan mga folks. And so far, yung rainfall advisory, kung wala naman tayong nakataas na rainfall advisory. At yung pagbaha naman na natiling mataas sa ilang bahagi pa rin ng Sorsogon at Legazpi, Masbate, ilang bahagi ng Eastern Samar at Leyte, at most of areas ng Mindanao nakataas pa rin ang general flood advisory. Yan. Although naka-final po yan, so mukhang wala nang masyadong effective. Pero at least may idea tayo sa mga possible nitong maghapon ng posibleng mga localized thunderstorm advisory at sa posibleng mga flood advisories po. So mula dito ay nakataas ang Visayas area. So pinakita ko natin sa inyo, kasama na nga po ang most of Mimaropa area at Southern Luzon. Yan. Pero dito 1 to 2 hours lang persisting ayon kay Pag-asa sa ating dashboard. So expectancy pero maaaring within 12 hours po o until 10 PM ang long range ng forecast nila. So kung pumasok man ang tsansa ng yan, mag-ingat na lamang po tayo mga folks kung sakaling nagkakaroon na tayo ng mga pag-uulan sa inyong areas. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at musikaw din pa rin dito sa amin sa Caloocan. So mapapansin natin very overcast and gloomy tayo. Pero nararamdaman na natin ang unti-unting pag-warm ng ating temperatura sa paligid. Medyo nakakaramdam na tayo ng mainit na panahon na dahil nga po lumalakas na talaga ang easterly trade winds.
Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 5:45 AM, nasa 25 degrees Celsius na ang pinakamababang lowest temperature namin dito sa Caloocan. Pero kahapon pinakamataas ang 31.7 degrees Celsius. So ibig sabihin tumataas na talaga siya. Naitala ito kahapon ng hapon at 1:27 PM. Meaning bahagyang tumataas pa na ang aming heat index, although comfortable o medyo kaya pa ng katawan natin at 38.5 degrees Celsius ang ating init pandama. So maliwanag na mayroon pa rin tayong thermal inversion na kaya ang ating air quality at 70 index. Magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. At sa ating pH extremes in past 24 hours, wala tayong latest ngayon pero kanina nag-post tayo. Dito na lang tayo. Medyo may update dito. So makikita natin ang pagdating sa lowest temperature na naitala o highest temperature na naitala San Jose Occidental Mindoro pa rin na may 35.5 degrees Celsius highest air temperature. So sa kanila ay madalas na ang pinaka-maalinsangan na panahon. Ilang bahagi na rin ng Palawan at dito sa Quezon City, halos pareho sa amin, 31.8 degrees Celsius. So take note yan. At sa pinakamababang temperatura sa Baguio City, balik sa 16 degrees Celsius na po ang lowest temperature sa Baguio. Meaning pumapasok na talaga ang ating hot dry season. Dahil bumabalik na uli sa around 17 to 18 degrees Celsius ang kadalasang pinakamababang temperatura sa Baguio City. At sa Ilolan naman ay ang nanguna ang Coron, Palawan na may 32.2 mm na total rainfall. So mapapansin natin ay may mga kalat-kalat na mga pag-ulan na at halos kalimitan mga around 31 to 32 mm ang total rainfall na. Dahil nga po madalas nagkakaroon na tayo ng mga localized thunderstorms po dahil nga po sa itong pagpapalit ng ating klima. So sa ating outside humidity, mataas ang concentration natin at 82%. Wala itong pinagbago since last hour at medyo mataas ang ating atmospheric pressure na 1,010 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Anyways, wala kaming naging pag-ulan pa rin sa Caloocan kaya expected pa rin na mababa ang tsansa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan, although 100% daw na posibleng magkaroon na isolated rain showers. So tingnan na lamang po natin dahil anytime po magkakaroon tayo ng mga biglaang buhos ng ulan ha. Sa high tide low tide status ay pa high tide pa lamang, so moderate pa lamang ating sea level, pero binanggit na natin na halos wala sa 1 meters ang pinaka highest sea level natin. So ingat pa rin dahil posible pa rin nasa at least 1 to 2 meters pa rin ang maring itaas ng alon o swelling, lalo na sa silangang bahagi ng baybayin ng bansa. Ingat pa rin po sa mga maliliit nating mangingisda. At sa ating almanak, sumikat ang haling araw kaninang 6:15 AM at lulubog po ito mamayang 6:02 PM. At sa ating moonrise and moonset na first quarter na po at 46% illuminated na, kaka-moonrise pa lamang nito. Ayan, kitang-kita po yung elevation niya at 7 degree elevation. So kaka-moonrise pa lamang nitong 11:03 AM at lulubog po ito mamayang hating gabi na at 12:29 ng madaling araw. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, asahan na magiging mas maulap tayo sa maghapon. Hindi lang sa umaga. Expected pero mataas ang tsansa daw na pag-ulan, 100%. So maaring magkaroon tayo ng isolated na pag-ulan sa Metro Manila. Ihanda na lamang ang payong anytime dahil maaring mangyari po yan at asahan ng localized thunderstorms. At bukas ng Miyerkules, medyo pagdating daw ng hapon, medyo clear skies daw. Well, maaring magbago pa yan every 6 hours. Pero at least may idea kayo na maaring clear skies tayo sa hapon. So bandang umaga siguro tanghali, maulap tayo. At pagdating sa hapon, medyo maaraw ang ating panahon sa bandang hapon po yan. Dito lamang yan sa amin sa Caloocan or maaring sa buong Metro Manila. So sa short-term weather forecast natin, mapapansin natin halos nagki-clear skies na po ang halos buong week natin hanggang weekend bago matapos ang month of February. Well, ay asahan natin na mas magiging mataas pa ang ating hot humid na panahon yan just in case tuloy-tuloy po ang clear skies this week. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin halos stellis na po ang karamihan na dumadaloy na po dahil gaya nga po natin sinasabi, unti-unti na pong lumalayo yung range ng ating northeasterly surface wind flow at halos wala na nga po, ayan, halos wala na talaga. Halos napakanipis, so halos hindi na natin matanaw sa satellite imagery. I-activate natin ang infrared dust para malinaw natin yung daloy ng hangin at mga kalupan dulot po ng stellis. Mapapansin natin
halos hindi na natin tanaw ang northeasterly surface wind flow. Sobrang nipis na lang talaga niya. Kaya may mga ilang maninipis na kaulapan pa rin dito sa may bandang extreme Northern Luzon. So magiging maulap pa rin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley. Maliban sa bandang kanluran ng Ilocos Region hanggang Pangasinan o Zambales, ay halos maaraw ang paligid ninyo. So moderate at fairly weather tayo dyan. May mga maulap lamang tayo. So expected pa rin na mga possible isolated rain showers po sa hapon, sa gabi o madaling araw. At mula naman sa silangang baybay natin ay makikita natin ang kaulapan nito sa may bandang eastern Visayas. Patuloy pa rin ang accumulated ng water vapor dyan. At dahil lumalakas na po ating easterly trade wind, mapapansin ninyo ang silangang bahagi ng bansa, mas warm at hot humid na po ang panahon natin dyan. At makakaranas na tayo ng unti-unting dumadalas na localized thunderstorms. Maging sa eastern part ng Quezon Province hanggang Bicol Region, eastern Visayas po. Yan. At yung mga pag-ulan umaabot din sa bandang Palawan, kaya may mga pag-ulan din na umiiral dyan. Kabilang na ang Puerto Princesa, El Nido at Coron, Palawan. Ay makikita natin dyan yung kumpol na ito ng water vapor at may kasamang ulap po. Ayan o. So malinaw po. At mula dito sa bandang Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, at least may partly cloudy to some mostly cloudy tayo at gloomy na panahon. So yung isolated na pag-ulan at localized thunderstorms, maaaring maganap yan sa bandang hapon. So very prepare na lamang po tayo sa ating mga payong. So i-activate po natin yan, yung infrared dust para mas kita natin. Ayan. Makita po natin ang ilang kaulapan lamang na iiral mula sa Metro Manila at Calabarzon at Bicol Region. So expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms. Ganon din sa buong Southern Luzon, kabilang na ang Marinduque, Mindoro, ilang bahagi ng Romblon, Masbate. Nabanggitan natin yung bandang Bicol Region. So lalo na sa bandang Sorsogon at Albay at Legazpi ay meron pa rin tayong isolated rain showers dyan and localized thunderstorm. So nakataas po yan yung ating thunderstorm advisory na pinakita ko sa inyo kanina. And rest ng Visayas, at least ay medyo maulan po tayo. Moderate to some heavy rain showers pa rin tayo sa bahagi po ng Eastern Samar Region, lalo na dito sa bahagi ng Borongan, pababa ng Giyan, Eastern Samar. At mula Tacloban at papasok ng Leyte o rest ng Leyte hanggang Southern Leyte, magiging maulan din po ang paligid natin at maulap. The rest ng Cebu, Bohol at Negros Region hanggang Panay Island, at least magiging partly to mostly cloudy po tayo. At expected din ang mga kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So makita nyo sa pinaka-satellite imagery, yung mga kaulapan lamang na umiiral. Yung heavy rain potential, halos wala tayong gaanong heavy rain potential sa halos buong kanluran ng Visayas. Sa Mindanao, puro maulap lamang ang iiral sa buong Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. So, typically, mas maaraw din kayo dyan at mas maalinsangan na panahon at moderate at fairly weather naman sa most of areas ng Davao Region. So, magdala po ng payong para sa tinding sikat ng araw dahil asahan na medyo maalinsangan po tayo sa maghapon. Yung isolated rain showers kadalasan sa may bandang Northern Mindanao po, at kasama na ang Dinagat Island, Siargao at most of Caraga area. So kasama na dyan ang Surigao Region, Mapa Surigao del Norte man yan o Surigao del Sur. The rest ng bandang Lanao Region, magiging maulap din tayo. So medyo maaraw pa rin tayo dyan, medyo moderate ang panahon. Kalat-kalat na isolated rain showers and localized thunderstorms din po ang aasahan sa maghapon. So ganon din sa bahagi ng buong Zamboanga Peninsula, maging sa dulo ng isla natin sa Mindanao, ay mga bahagya lamang ang mga kaulapan at expected lamang ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So mainly ang mga nakakaranas lang ng mga heavy rain ang parte nga po ng Leyte at Eastern Samar Region at sa bandang Palawan, especially Puerto Princesa. So magdala po ng payong for possible heavy rain showers at mga posibleng pagbaha, pag-ingatan po just in case. So since wala naman tayong binabantay ng sama ng panahon, so pahapyaw lang natin na ipapakita sa inyo yung magiging ganap natin. Kabilang na yung mga vorticity, mabababaw lamang, usually ITCC lamang ito sa katimugang bahagi ng Mindanao. Yan, wala tayong masyadong anomaly na natatanaw po dito maging sa ating global spectral model. Ito na po, gaya nating sinasabi nitong huling mga 5 araw na nga po, mula ngayon ay umiiral na po yung ating easterly trade wind. So mapapansin nyo po kay Pag-asa, inaalis na nila yung most of northeast monsoon na. Pumapasok na dito yung easterlies na lamang. Senyales na papasok na ang ating hot dry season po. So makita natin dito ay wala tayong masyadong makakapal na at malamig na hangin. Medyo tumitigil na po.
mas mahina na po yung ating jet stream ng malamig dito sa hilagang bahagi ng Taiwan. So wala na halos sa nagfo-flow na northeasterlies sa west wind flow. Konting-konti na lamang talaga. At makikita dito pag-iral na lamang ng easterly trade wind na magdadala sa atin ng maalinsangang panahon sa mga susunod po na mga araw, lalo na sa pagpasok ng ulang linggo po ng Marso. Unti-unti mas maalinsangan na ang ating mararamdaman So be ready po sa ating mga katawan na makaranas ng malagkit-lagkit na naman na maalinsangang panahon. At yung dating gawin natin na kapag pinapawisan tayo ay pahirapan na naman magpatuyo nito. So uminom ng maraming tubig pagpasok po ng Marso. I-ready na natin yung para kontra dehydration So dahil po sa umiiral na ngayon ang easterly. So pansin natin sa mga kababayan natin ngayon ay makakaramdam na tayo ng medyo maalinsangan na, medyo hot humid na pakiramdam. Alam na po natin at nararamdaman na natin yan mula pa noong kahapon. So mapapansin natin dito, wala tayong masyadong mababang atmospheric pressure. Naglalaro na po sa thunderstormy ang paligid ng South Luzon at hanggang Mindanao na. So expected to po ang mga localized thunderstorms dyan. Lalo na't sumasalubong na continuously ang ating easterlies. So wala po tayong inaasahan na sama ng panahon. Yan. Kaya wala tayong magiging komento masyado. Expected lamang natin sa mga susunod na araw ang tuloy-tuloy po na mga localized thunderstorms kasabay po ng hot humid na panahon. So anyway, diretso tayo sa ating bagong update natin sa ating El Nino La Nina monitoring, pero hindi sa ENSO yung ating huling ni-report natin sa projection probability na iulat na natin yan na mayroong talagang 61% na magkaroon tayo ng minor to moderate El Nino. Yan binanggit na natin yan, mga May, June, July po ang starting. At wala naman sa ating bagong update ng ENSO plume forecast, which is ito laging nahuhuli mag-update. Mapapansin natin ay ganun din ang forecast. I-hide natin yung models, mapapansin natin yung threshold ng El Nino ay mataas na. Pagpasok po ng April, August, September to October, according dito, ay papasok na po ang 0.5 degrees Celsius above average base sa pinaka-dynamic average nito na El Nino o minor El Nino threshold. So dito sa NOAA, papasok ang threshold by May, June, July. Kay ENSO plume naman ay papasok ay mga August, September, October. So medyo malayo yung forecast dito kay ENSO plume ng ERI compared kay NOAA na mas maaga, May, June, July daw ito. Dito mas late din na, mga third quarter. Pasok ng August, September to October pa. So tingnan natin kung magtutugma, at least may idea tayo mga folks ang pinagkaiba ng ERI at NOAA. Magkaiba po yung mga agencies na yan. So mapapansin po natin between June, July to August, yan. Then, July, August, September ay manatiling nasa neutral lang po tayo by between June, July to August o hanggang July, August to September. Yan. Ay manatili lang daw tayo sa neutral. Manatili tayong neutral base dito kay ENSO ERI. Pero kung sa ating projections probability base kay NOAA ay manatili tayong neutral starting March hanggang May. And then between April to June ay manatili tayong nasa neutral state. Pero pagpasok na po ng between May to July, dito na po papasok ang minor El Nino na. So mas maaga itong forecast ni NOAA kumpara kay ERI. So at least meron tayong comparison po. Yan. Hintayin na lang po natin yung dalawang comparison na to kung alin dito ang mas mauuna pagpasok ng mga bandang April siguro o May. Malalaman po natin yan. Yan. Kasi between March hanggang June ay mananatili pa rin daw tayong nasa neutral state ng ating sea surface temperature. So tingnan po natin kung alin dito yung mauuna, kung kay ERI o kay NOAA. Pero maliwanag na mataas ang projection na magkakaroon tayo ng minor to moderate El Nino. Yun lamang ang medyo nakikitaan natin na iwa-watch ng ENSO El Nino. At mula dito sa synopsis naman ng NOAA, ang transitioning from La Nina to neutral expected February to April daw. So 60% chance daw yan. And then mananatili po itong neutral by 56% chance between June to August 2026. So makikita natin dito
malinaw naman dito, May to June po. Ngayong taon, maliwanag na mananatili po daw tayo na nasa neutral state ang ating sea surface temperature. Na iba naman kay Erie. Kay Erie ay manatili tayong neutral pa rin hanggang October naman daw ito. O bandang July, August to September. O pagitan ng September, August to September. Manatili tayong neutral niyan. Yan. So, yan po ang pinagkaiba. Titingnan na lang natin kung sino ang mas malapit ang forecast kapag nangyari na po in actual yung ating ENSO projection, yung sea surface temperature sa actual na kung alin ang mas maaga na magkaroon tayo ng minor El Nino or mag-e-extend pa ito hanggang mga August pa po to September. O sabihin na natin mga July, August to September. Yan, mga third quarter na po ng taon bago pumasok yung minor El Nino. So tingnan po natin kung mauna si ENSO. At least malinaw po mga folks ay maaring magkaroon tayo ng El Nino nga this year. Posible tayong magkaroon ng minor to moderate El Nino this year. Again, sa mga hindi nakakalam, pag sinabi pong El Nino po ang ibig sabihin po niyan ay ang nagiging mataas ang average rainfall sa may bandang Eastern Pacific, bandang Amerika po yan. At dito naman sa atin ay kumukonti naman yung average rainfall. Tumataas naman ngayon yung tagtuyot sa atin, yung dryness. Yung average ng dryness, yung tuyo ay tumataas naman dito sa atin. So, dahil po sasabay ito, kung sakali mag-extend yan hanggang May, ang pagiging neutrality niya, ay at least magiging pantay lamang o tama lamang yung ating average kung sakali. Dahil neutral po siya. Pero pagpasok po ng bandang April o May to June, July, diyan tayo magkakaroon ng problema. Siguro mababa ang magiging average rainfall sa may bandang Eastern Pacific natin, sa may bandang Western Pacific basin natin. Babawasan lang yung average rainfall pero hindi ibig sabihin hindi tayo uulanin Magiging mababa lamang yung average rainfall natin. Ang tumataas lamang na average rainfall sa may bandang Amerika sa US side o Eastern Pacific. So, yun po yung maliwanag dyan mga folks. Samantala sa ulat lindol, kahapon ng hapon, medyo may long range na naman ng mga pag-inig ang na-detect ang ating seismograph Yan. At kung titingnan natin, very teleseismic po yan. Kahapon pa po yan. Hopefully, pasok pa yan dito. Ano yung malaka? Ayun, may magnitude 6.1 sa Aleutian Islands. Probably, dyan galing sigurado yan. Yan. So, sobrang layo naman niya. Aleutian Islands siya. Pero, na-detect na aking seismograph. Oras natin sa Pilipinas yan, mga 1:11 ng hapon po yan, kahapon. Yan, makita natin mga 1:11. Dito, mga 1:23 PM na po nag-arrive sa Caloocan. Yan, Aleutian Islands yan. Itong teleseismic na seismic waves na yan. And then, kagabi medyo may minor earthquake tayo. So, may malamang mga magnitude 4 o 3.8 na pagyanig. So, may mga pagyanig na naman na nagaganap sa may malapit sa may bandang Alaska. Yan, typically po yan dahil nasa Pacific Ring of Fire pa rin yan. At mula dito naman sa atin sa Pilipinas, so far ay wala namang magnitude 4 na naitala ngayong araw. Mula kaninang madaling araw. Yan. And then, mga minor earthquakes lamang ang so far na nadetect natin sa ating seismograph mula kay PBOX. Ayan. So, medyo hindi pa ganun karamihan ang mga paglinig ngayong araw. Pero expected na madagdagan po yan. Hopefully, wala tayong mas malalakas na mga paginig. So, dahil wala naman masyadong magnitude 4, diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Para ngayong araw, so mga 5 days na lamang bago matapos ang February, tingnan natin kung aabot pa ba sa mahigit 800 total earthquakes natin. Ngayong month of February, nasa 715 total earthquakes na tayo. 674 dito is magnitude 2.0 hanggang 4.0 and 37 sa magnitude 4.0 pataas at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. So manatili pa rin na medyo nadadagdagan pa rin ang mga ilang mahihinang pagyanig dito sa member ng Sultan Kudarat At ganun din silang bahagi pa rin ng Cebu
at Surigao region ha, may mga nadadagdagan pa rin tayo ng mga minor earthquakes dyan. Yan. Sa bandang Luzon naman, mga ilan-ilan din na nadagdagan, lalo na sa hilagang kanluran ng extreme Northern Luzon ha, dumadami na naman yung cluster earthquake dyan sa paligid ng Ilocos region. Yan. Ganon din sa may bandang pagitan po ng Batangas at Mindoro. So, medyo bantayan natin yan maigi dahil baka sa susunod na buwan ay magkaroon tayo ng mas malakas sa paginig. So, be ready na lamang at wag maging alisto po tayo at maging mapagmatsyag sa paligid just in case baka biglang magkaroon ng mga paginig. Yan. So, although hindi pa naman masyadong high risk threat yung ating paginig at since hindi naman umaabot sa mahigit 900 pa ang total earthquake, so may kukonsider na medyo kakaunti ang paglindol natin ngayong month of February. So, nasa 715 total earthquakes na po tayo ngayong araw. Yan. So, kung isasama natin ang January and February, nasa total of 3,244 na po yung total earthquakes natin. Yan. So, malinaw po yan mga folks. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Martes, February 24, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, February 24, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, expected natin na nakakaramdam na tayo ng maalinsangang panahon unti-unti po ha. Bandang gabi na lamang siguro medyo cold breezer pa o medyo malamig-lamig pa ang nararamdaman natin. Pero mga umaga hapon, medyo nakakaramdam na tayo ng medyo hot humid na talaga o medyo maalinsang ang panahon. So, be ready po sa mga susunod na araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events o dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.